Magandang araw mga kaibigan. Ang Santo Papa, Pope Francis, nababahala na rin sa posibleng giyera na mangyari between the Philippines and China nang dahil sa tension sa South China Sea or West Philippine Sea. At ang Santo Papa nagpadala dito sa Pilipinas yung highest diplomatic official from Vatican City, si Archbishop Paul Al Gallagher. Nagbisita sa Pangulong Marcos Jr. at may nagpahayag for the first time. Nakialam na ang Vatican City dito sa nangyayaring tension sa West Philippine Sea. Okay, pakinggan natin ang pahayag ng Archbishop sa pagbisita niya sa Malacanang. Ito, balita ito ng GMA Integrated News. Para sa kapayapaan pa ang Vatican, pero may binigyang diin ito sa unang pagkakataon ng pagkasalita sa issue sa pamamagitan ng pinakamataas itong diplomatic official na si Archbishop Paul R. Gallagher na nasa Pilipinas ngayon. Bagamat nais niya ni Pope Francis na maayos sa mapayapang pag-uusap ang anumang gulo, may dapat aniyang sundin ang mga bansa. We would encourage parties in conflict to abide by international law and to pursue those that as a way of resolving difficulties and problems with the best interests of all involved. Hindi direktang tinukoy pero bahagi na ng international law ang 2016 arbitral ruling na nagbabasura sa pangaangkin ng China sa halos buong South China Sea, kabilang ang West Philippine Sea. Ang pulong ng kinatawan ng Santo Papa at ni Pangulong Bongbong Marcos at Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo nataon sa ikasyam na Bilateral Consultation Mechanism o BCM ng Pilipinas at China, kung saan direktang tinalakay ang mga insidente sa West Philippine Sea. Ayon sa DFA, binigyang diin ng Pilipinas sa Chinese Vice Foreign Minister ng China na hindi titigil ang Pilipinas sa pagprotekta sa interes at soberanya nito sa West Philippine Sea. Kasunod ng mga insidente sa West Philippine Sea kamakailan, kinilala ng magkabilang panig na kailangang ibalik ang tiwala at kondisyong makatutulong para sa produktibong dialogo. Kasama sa mga pinag-usapan ang Ayungin Shoal. Nangako ang dalawang bansa na pahuhupain ang tensyon at ipagpapatuloy ang pag-uusap. Pinag-usapan din ang posibleng forum sa Marine Scientific and Technological Cooperation at pagdaraos ng ikasampung BCM sa China. We noted our shared perspective that amidst the various international challenges and conflicts, the international community must be united in preserving a world where differences are resolved peacefully and on the basis of international law. Dahil halos 80% ng Pilipino ay Katoliko, tinanong ang Arsobispo kung... Okay, so to me, napakagandang development ito. Answered prayers na rin dahil iba kung Santo Papa na ang nanawagan, ano? At yung pagdating ng Arsobispo, yung highest Vatican diplomatic official, na taon din nag-meeting ang Philippine and China's diplomatic officers, yung bilateral consultation mechanism. I-discuss ko yan mamaya. Okay? So, ulitin ko lang yung mensahe ng Arsobispo. Sabi niya, we will encourage parties in conflict to abide by international law and to pursue it as a way of resolving difficulties and problems with the best interest of all involved. Tama ito. Problema lang dito sa China kasi lumalabas na hindi niya tinatanggap yung international law or rules-based order. Dahil yung kanyang claim na 10 dasline na may ruling na po ang Permanent Court of Arbitration na
invalid yung kanyang claim. Kaya lang, binabaliwala niya. So, yan ngayon ang problema. Itong isang bansa na ayaw sumunod sa international law. Kaya, panahon ni PRRD, kahit gustuhin man ng presidente natin na i-enforce yun ang masunod, kaya lang wala siyang magawa dahil right at the very start nung nagbisita ang Pangulong Duterte sa China, sinabihan na siya ni President Xi na huwag niyong ipilit yan dahil magkakagera tayo. Kaya realistic ang dating Pangulo, kaya hindi niya pinilit. Yun. Less tension ng panahon niya. Ngayon, ipinipilit ng ating Pangulo na atin talaga yun at nagpapatulong na siya sa Amerika sa ibang bansa, kaya nagkakagulo. Umiinit ang tension. Na yun nga, marami na ang nagpapanik na baka magkagera kung hindi maiwasan, kung magpataasan ng ihi. Kaya to me, it's a blessing na itinuloy na yung BCM. Ikasyam na ito, nasimulan ang bilateral consultation mechanism panahon ni PRRD. 2016 siya nagpresidente. I think the first BCM meeting was na 2017, then tuloy-tuloy na. Pag upo ng Administrasyong Marcos Jr., I think, mayroon pa. Natigil lang nung, may opinion ko lang ito, natigil lang nung, klaro na yung Amerika nakikialam na. Kasi maganda naman ang relasyon ng Pilipinas at China nung kauupo ng administrasyong ito. Diba, nagbisita pa ang Pangulong Marcos Jr. sa China state visit. Nauna pa nga siyang nag-state visit sa China kaysa yung state visit niya sa US. So ang ganda nung una kasi sabi ng Pangulo na China is not only our neighbor, it is our number one trading partner. Which is very good. Napakaganda nung senador pa lang ang Bongbong Marcos Jr., maganda ang relasyon niya sa China. I think nagkaroon pa ata ng Chinese consulate office sa Ilocos Norte, sa Lawag, to make sure na maganda yung relasyon. So, nakakapagtaka po, bakit biglang naging palaban, tama yung paninindigan ng Pangulo na hindi natin isurrender not an square inch of territory. Tama yun. Kaya lang pwede mang ipurso yung ganong policy na hindi iwasan sana ang tension. Kaya ito, nakikita ko lang yung problema, yung perception ng China na ang Pilipinas is kumampi na sa kalaban ng China, which is US. Kalaban in terms of global power. Yan ang sabi ni Senator Amy, di ba? May video siya ngayon, viral video ni Senator Amy na baka targetin tayo ng China ng kanilang hypersonic missiles, 25 targets sa Pilipinas, dahil galit na ang China dahil dumikit na ng maigi ang Pangulong Marcos Jr. sa US. So, yun po. So, sana ito, to me, it's a welcome development na nag-resume na yung bilateral consultation mechanism meetings at next meeting sa China na. Sana tuloy-tuloy nag-uusap para maiwasan ang gulo. Na I believe pwedeng maiwasan basta mag-usap lang ng maayos. Okay? So, I don't know kung what will happen sa next resupply sa
next resupply sa Ayungin Shoal. Sana hindi na maulit yun, yung nasaktan ng ating mga sundalo. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng Pangulong Marcos Jr. yung sabi na we should do more than that, yung filing of diplomatic protest. Wala na daw yun, mahina daw yun, do more than that. Ano ba yun? Sana hindi karahasan. Sana may balik sa dati na mula pa panahon ni Erap Erap Gloria Aquino, PRRD, nare-resupply, wala mang. Ngayon lang nagkaroon ng grabing tension yung June 17 na banggaan na sinadya na putulan na ng daliri ang ating Navy personnel. That's the worst. So anong susunod doon? Baka magputukan na, I don't know. Ang Philippine government, ang ating side is we will not fire the first shot. Yun ang stand ng gobyerno na, which is good. How about China? Are they willing not to fire the first shot? Sabi ni General Romeo B. Pokis, ang kanyang assessment, China will fire the first shot. Darating ang panahon pag matigas pa rin ang ulo ng ating Pangulo na palaging nagpapadikta sa US sa West Philippine Sea issue na yan, talagang palulubugin ng China ang BRP Sierra Madre at yun na ang simula. I hope it will not happen in the same manner na ang Russia in Ukraine naggigirian. Dumating ang panahon, nilusod ng Russia ang Ukraine. Tignan nyo ang nangyari sa Ukraine ngayon. Kawawa sila. So, sana hindi tayo matulad ng Ukraine na darating ang panahon na maubos ang pasensya ng China at lusubin tayo. I don't know anong klaseng paglusob. Aerial attack ba? Naval attack? Whatever, land attack. We must be prepared. Handa akong bumalik sa active duty at ipaglaban ng ating teritoryo kung kinakailangan. Kailang reality-wise, hindi tayo handang makipagyera sa China. Kung aasahan natin yung tulong ng US, yes, tutulungan tayo in terms of war materials, in terms of funding, kagaya ng ginagawa nila sa Ukraine ngayon. Kailang tayo ang namamatayan. Ang Amerika, dyan lang sa likod. Ukrainians by the thousands na ang patay, by the millions ang na-displace. So, sana hindi abot ng ganon ang kalagayan ng Pilipinas at let's pray na manaig ang kapayapaan sa ating bansa.